Hello mga ka-Idealand, magandang tanghali. Andito na naman tayo sa property natin sa 4,268 square meters. Bali, kakagaling lang dito nung isa nating client at ayun, sold na nga yung slot 1 natin. So bali, 7 slot ito. Bali, ang available na lang natin ay 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Bali, ito yung Barangay Road, itong kinatatayuan ko ngayon. Itong kabila ay Manggahan, itong kabila ay Manggahan. Bali, galing dito ay mga 200 meters na lang po yung ganitong road. Pasok po yung sasakyan, hindi lulubog yung gulong, hindi mababalahaw. So, bali ito naman ay sesementohin din soon. Kaya hanggang dito sa property ay cemented road na soon. So, bali yung
property natin mga ka-Idealand ay dikit sa Barangay Road. Ano po, ito siya. Yan, itong katitatayuan ko ay sakop na ng property. Bali dumaan sa property pero tabi lang, tabi ng property yung dumaan na Barangay Road. Bali, ito yung sold ng property mga ka-Idealand. Itong slot 1 natin. So, ang slot 1 natin ay galing dito sa may muhon na yan. Ayan o. May muhon dyan. Tapos hanggang dun sa may poste na yon. So, bali ito yung nagustuhan nila. So, congratulations po sa ating new owner ng beach property. Finally, nakakuha na sila sir ng beach property nila na mapagtatayuan nila ng bakasyonan. So, ito yung slot 2 naman, available pa. Mga ka-Idealand, paunahan na lang din po. Simula naman dyan, katabi nila sir na nakabili, hanggang dun sa may, dito, sa may muhon na ito. Ayan, hanggang dito naman. Hanggang dyan. Tapos yung slot 3 natin, ito. Ayan po, yung may ng mangga. Hanggang dun pa, unahan na yan. So, isang straight lang naman po ito. Tapos, ito yung farm area nya. So, ayan, makikita nyo mga ka-Idealand, pasok yung sasakyan natin hanggang dito sa property. So, ibig sabihin, ay accessible siya, sa kahit anong sasakyan. Bali yung mga nyug natin dito, ayun nga, mga takaran pa lang, makikita nyo, ayan mga mabababa pa lang siya. Tapos ang daming bunga. Kasi ay may caretaker tayo dito na nag-aalaga, ayun. Ayan. Yung source natin dito ng kuryente mga ka-Idealand ay walang problema. Kasi nga ay tabing Barangay Road tayo. Yung source ng kuryente ay nasa tabing Barangay Road lang naman. Ayan yung natin. Itong manggang to ay hindi na siya kasama sa lot 2. Bali kasama siya sa lot 1. Ayan, pinapalinisan natin kung makikita nyo. So pagpunta nyo dito, di ba nung nakaraang vlog natin ay may mga matataas na damo pa. Ngayon ay medyo hawa na siya. As in, maganda na tingnan na yan. See-through na yung dagat. Kapag nandito ka na sa halos kalagitnaan ng property, medyo hindi pa nga gitna eh. Medyo malayo-layo pa yung sa unahan. Ayan. Kitang-kita mo na yung dagat. See-through na siya. Napakalinis ng farm area natin. May malaking puno ng... Ewan ko po kung anong puno ito yan. Basta may malaking puno dito. 1, 2, 3, 4. Ayan. Siguro sako po yan ng isla 2. Ito yung isla 2 yung dinadaanan ko ngayon. Mga ka-Idealand. So nagustuhan ng Isla 1 yung itong location natin kasi nga ay napakaganda daw nung ambience sa harapan ng dagat, parang so calming, pati yung alon ay napaka-calm lang. Tapos yung layo ng property sa town ay malapit lang 15 minutes. Tapos all cemented road na, halos sementado na lahat ng dadaanan mo. Kaya kapag may bibiling ka something sa bayan ay mabilis ka lang makakapunta. Di tulad sa ibang mga farm or beach farm or beach front ay napakalayo sa bayan minsan, tapos yung daanan pa ay pahirapan. Dito ay napaka-accessible. Galing sa Manila ay mga makukuha mo lang to ng 5 to 6 hours siguro, or 6, more or less 6 hours. Tapos andito ka na sa sa bayan ng Santa Elena. Ito pong property natin ay title dito. Ano po? Kaya
wala pong problema sa paglipat kasi may titulo siya. Yun naman kabilang nakikita nyo, yan yung may bahay, ay yan na yung isla tree natin. Ang ganda rin yung isla tree kasi may bahay na. Yan, medyo yung boses ko po at sinisipon tayo ngayon. Ito po yung isla tree, meron na siyang mangga din. Tapos ito siguro sakop tong sa Sampaloc. Ewan, baka isla to na din po yan, Sampaloc. May doon, may langka. So napakaganda po ng dito, kahit ang haling tapat ang presko. Tapos doon sa tabing dagat naman, kahit ang haling tapat makakaligo ka kasi nga may mga kahoy sa tabing dagat. Yun yung kagandahan. Tapos yung katabing natin, ayan, yung sinasabi ko sa inyong may mini resort dyan, naliguan. Ayan, may mga naliligo kasi nga ay ang ganda ng harapan ng dagat dito, malinaw po yung tubig. Hindi kayo mawawala ng gana maligo kasi nga ay malinaw yung tubig natin, kalmado yung alon, ay napaka-safe sa bata, kaya enjoy na enjoy sila dito maligo. Ang kagandahan pa dito ay may cellphone signal. So yung source natin po dito ng cellphone signal, internet, electricity, saka water ay meron po tayo niyan dito sa area. Ito yung islato natin mga ka-Idealand. Bali simula dyan sa may yan, kahoy na yan, papunta dun sa may malapit dun sa kubo. Ang ganda ng elevation dito. Tapos iyan ang harapan mo. So bali gagawa ka lang dito ng hagdan, mga ilang steps lang ay ayan ka na dyan sa buhanginan. So medyo malawak yung buhanginan niya. Ang ganda kasi cliff yung property mo sa dagat. So if in case tumaas yung tubig or malakas yung alon, safe na safe ka kasi ayan, dito ka naman tatayo ng bahay. Ayan, dito sa taas ay flat na yung area. O kapag naandyan ka, ito yung view mo dito sa taas yan. Tapos meron kang mga kahoy ditong talisay tree. Ayan, pahitay na yan. Ganyang kalinaw yung tubig dito mga ka-Idealand to. Ayan. So nagustuhan ng client natin yung tubig kasi nga ang linaw daw. Kahit nagpunta siya dun sa medyo malayo ay malinaw pa din. Yan naman yung isla tree natin. May bedrock pero still masiswimingan pa din naman po kasi may portion naman na walang bedrock. Ito yung isla tree, isla 2 natin kung ginapepestuhan ko. Ayan. Boundary naman itong isla 2 ay saan na ba? Yun, doon po, malapit nga doon sa kubo. Ayun yung may pulang yun. Yung harapan na dagat ng isla 2. Naku, napakaganda naman. Dito, kahit walang hagdan, nakakababa kami dito. Diyan, dito kami dumadaan. Tapos yung harapan dito ay Kapalongan na. Yan, sa mga interested po dito sa property natin, napakamura pa po nito sa mga naghahanap ng beach property. Huwag kayong magpahuli kasi yung isla 2 natin ay sold na. Bali ilan na lang tong natitira kasi nga ay ang ganda nitong property natin. Ayan. So ilan na lang po ang mga beach property dito sa bandang Calabarzon, saka malapit lang to sa Manila kasi nga yung sa Bicol region naman ay ang dulo na siya sa Kabikulan. So ito ay halos boundary lang ng Quezon Province. Santa Elena. So boundary lang siya ng Bicol
at Quezon Province. Ayan, dito tayo bumaba sa may ugat. Yeah. So ito yung tabing dagat natin mga ka-Idealand. Ayan, pa-high tide ngayon itong dagat natin. Ayan, malinaw yan, no? Ayan, no? So ito yung isla 2 natin. So sa interested sa isla 2, yan po napakita natin. Tapos yung katabi niya yung isla 3. Yan yung isla 2 hanggang dito sa may malapit sa kubo. Ayan. Yung isla 3 naman, ito naman siya. Ayan, ang kagandahan naman sa isla 3 ay meron ka ng bahay. Tapos may kubo ka dyan. Tapos ito yung harapan mo. Bali, gagawa ka lang din dito ng hagdan pababa. So mga ilang steps lang din yan papunta dito. So dito sa isla 3, ayan, may mga portion naman siyang walang bedrock. So bedrock naman siya, hindi naman siya matalim sa paa. Ayan, oh. Ito. So bedrock nga siya. Ayan, parang may swimming pool ka lang dito sa harapan mo. Ayan, oh. Matigas kasi siya. So para siyang meron ka ng sementado sa ilalim, bedrock. Yan, ang ganda. Saka ang daming isda. So kapag pwede ka ditong mamingwit. Yan, oh. Ang ganda niya, ang ganda ng view dito sa may bedrock, oh. Parang yung sa ibang bansa na napapanood sa movie. Yan, oh. Ganda. So ngayon ay low tide kaya ganyan. So kapag high tide naman ay hindi mo kita itong mga bedrock na to. Ayan siya. Ito yung buhangin na natin. So pwede ka naman maligo dun sa may walang bedrock. Tapos dito meron din tayo ditong open na walang bedrock. Ayan. So maliligo ka dito, pwede. Ayan. Ang kagandahan dito ay hindi malabo ang tubig, saka hindi siya putik. Ayan, oh. Hindi nakakatakot magpaa. Ayan, sa mga interested po sa ating property, ayan, napakita ko na po sa inyo simula dun sa may farm area hanggang dito sa unahan. So yung isla 1 ay reserve na, 2, 3, yan available. Tapos meron pa din naman po tayo ditong 4, 5, 6, 7. So silipin na rin natin yung 4, 5, 6, 7. So itong isla 4 naman natin, merong ilang mangrove dito sa harapan, pero ang lalaki. Tapos hindi siya putik. Ayan, oh. Sa kalinaw ng tubig niya. Yan. Yun, napakalaking mangrove, oh. Ganda. Ayan yung natin. Sa harapan ng isla 4. So, ilang steps lang din dito. May malaking kahoy ka. Gagawa ka lang dito ng hagdanan. Ayan. Tapos dito malilim. Pwede ka ditong maglagay ng mga lami-lamesa, upuan. Pwede ka maglagay ng duyan. Napaka-presko naman dito.
Kahit ang haling tapat. Ayan, yung tabing ano mo naman ay buhanginan. So meron ka lang ilang mangrove. Ano? Saka ito pong slot 4, 5, 6, 7 natin ay murang-mura. Like po dun sa slot 1, 2, and 3. Kasi prime location po yun. Ang ganda ng location niya. Ito din naman ang ganda. Ano po?